Magandang buhay, kabamba! Kumusta po ang inyong araw? Ako ito, sinipag na naman magluto. Isa ulit na pang merienda nating mga Pinoy ang aking isi-share sa inyo. Ito ay ang kutsinta. Samahan mo ulit ako dito sa aking kusina para malaman mo kung paano ito gawin. Manood, matuto, at mag-enjoy. Mag-start na tayo agad, kabamba. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay lang ako ng 2.5 cup na tubig. 1 at 1/4 cup na brown sugar. Haluin lang ito hanggang matunaw yung asukal. Pagkatapos ko naman ito haluin, ay naglagay lang ako dito ng 1/2 tablespoon na atswiti powder. Yan yung gagamitin nating pangpakulay dito sa ating kutsinta. Pwede nyo namang gamitin yung talagang buto ng atswite. Para sa akin, mas maganda na gamitin yung buto ng atswite kaysa yung powder. After ko naman ito ulit mahalo, ay naglagay lang ako dito ng 1 at 1/4 cup na kasabay starch. Or pwede rin kayong gumamit ng tapioca starch. Isinunod ko namang nilagay yung 3/4 cup na all-purpose flour. Haluin lang natin ulit ito hanggang ma-dissolve na yung ating nilagay na flour. At ang panghuli kong ilalagay ay yung 1 tablespoon na lihiya o yung tinatawag nilang lye water sa Ingles. Yan yung magpapakunat dito sa ating kutsinta. Kung masobrahan mo ang paglagay nito ay magiging mapait ang iyong kutsinta. Kaya tamang-tama lang yung 1 tablespoon. After naman dito ay sasalain lang natin ito para masala yung nabuong harina at residue ng atswete. Kaya sabi ko kanina na mas maganda na yung ating gagamitin dito ay yung buto ng atswete. Para sa akin lang po yun ha. Dahil yung atswete powder na ginamit ko, hindi lahat kasi masasala yung dumi nito pag ginamitan natin ito ng strainer. Hindi pala yan dumi. Yan yung buo-buo na pinowder na atswete. Pero kung pangkain lang naman ng pamilya ay okay lang naman. Pero pag pang negosyo ito, baka sabihin nilang dumi. Yung iba pala ay gumagamit sila dito ng food coloring. Pag yung buto pala ng atswete ang inyong gagamitin, ay ibabad nyo lang ito sa mainit na tubig. After ng pagsala ko dito ng 3 beses, ay akin namang sinunod na pahiran yung aking molder gamit ang mantika. At bago nyo lagyan ang inyong molder, ay muli nyo itong haluin para mahalo ulit yung pinakailalim nito. Kung papansinin nyo yung aking binubuhos na mixture, ay parang may dumi ito. Pero pag naluto na ito ay hindi naman masyadong halata. Pero itong sukat na ating ginawa ay talaga namang achieve natin yung masarap na lasa na kutsinta. Dahil sa paglagay natin ng ating mixture dito sa molder ay normal lang na magkaroon ito ng bubbles. Akin lamang yan tinanggal gamit ang kutsara. Kailangan kumukulo yung ating steamer bago natin ito ilagay sa loob. Dapat yung ating apoy dito ay nakaset ito sa low to medium heat. Binalot ko pala ng towel yung takip ng aking steamer. Hindi absorbent itong aking ginamit na towel kaya medyo butas-butas yung sa gitna ng aking kutsinta. Natuluan kasi ito ng tubig, yung moist na napunta sa towel. In-steam ko lang pala ito ng 15 minutes. Masasabi kong hindi perfect yung hulma ng ating kutsinta pero napaka-perfect ang lasa nito. Kaya next time alam ko na yung gagawin ko para hindi magbutas sa gitna. At totoo naman talaga na learn from your mistake. Para maging classic na kutsinta ito ay kinayod na nyug ang aking ginamit. Tara na at magmerienda na tayo. Paki-like and share itong video na to. At paki-follow mo na rin ang Bamba's Kitchen pag di ka pa nakapag-follow. Salamat sa panonood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!